Kaya magandang umaga po sa ating lahat. Ating napakinggan sa unang pagbasa ang isang propesiya na ginawa ni Propeta Isaías tungkol sa plano ng Diyos na titipunin niya ang iba't ibang mga bansa na mananalig at sasampalataya sa Kanya. At dito nga ginamit ang bundok ng Sion bilang tagpuan ng lahat ng mga tao na magpapasakop sa Panginoong Kristo o sa Panginoong Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. So dito sa ganitong paanyaya ng Diyos, ang talagang plano ng Panginoon ang mga tao na mananalig at sasampalataya sa Kanya. Dahil kahit man ang yayahan ng Diyos, ang iba't ibang mga bansa, lalong-lalo na yung mga relihiyon at ibang klaseng paniniwala o panampalataya, hindi po sila talagang susunod. Una, dahil sa kanilang taliwas na turo. No? Ito nakita ko lalong-lalo na sa isang relihiyon ng mga Muslim, ang Islam ideology, na ito po yung very incompatible na relihiyon sa buong mundo. Dahil ang kanilang nakuha na mga aral ay ang si Allah lamang ang kanilang Diyos, at lahat ng mga ibang pananampalataya ay dapat magpasakop sa kanila. At the same time, kung hindi magpasakop, gagawin nila ito na under nila. At pag ayaw pa rin, kailangan patayin. So ito po yung simulain na relihiyon na itinuro ni Muhammad. No? Kaya, una, makikipagkaibigan muna hanggat wala pa silang masyadong lakas. Pero once madami na sila, lulupigin na nila yung kanilang mga nilinlang na makipagkaibigan sa kanila. Kaya yun po yung nangyayari sa buong mundo. No? At sa pagbabasa ko nga sa mga nangyayari, katulad nga sa ibang bansa, ang kanilang pakay ay to conquer the world, na lahat ay maging Muslim. No? Hindi ito idinadaan sa gyera, sa labanan, kundi through population. Kaya ang mga Muslim, they support abortion, they support LGBTQ, pero they do not do it. Hindi naman sila gumagawa ganun. Hindi rin naman sila nag-abort, hindi rin sila, ayaw din nila mga bading. Kasi ang gusto nila na sila ang magdominant sa buong mundo. Sa Europe, ang Amerika o sa UK, sila po ay sagad na sa ganitong mga tao. Kaya ang kaguluhan dito sa mundo yung ganong paniniwala. No? Kaya sa atin, siyempre, sa bandang Mindanao, ganon din. Ang mga Muslim ay nakikipagkaibigan lang yan. Pero pag dumami na sila, ang mga Kristiyano, ayon sa kasaysayan, ay papatayin nila pag hindi sumunod sa kanila. Kaya ito yung atin din ipagdasal dahil ito po yung kanila talagang plano. Katulad yung nangyayari ngayon sa Israel, sa Gaza war, yan po ang punot dulo. No? Na gusto nila na burahin sa mapa ang mga Hudyo, mga Kristiyano, no? At ibang hindi naniniwala sa kanilang panampalataya. Kaya tayo siyempre very friendly dahil ang turo naman ng Panginoon, mahalin ang kaaway. Kaya ito po yung ating pagdasal na talagang bigyan tayo ng liwanag. No?
So nakita ko na ito doon sa mga pahayag. Kaya itong mga pagbasa ngayon, lalo na sa unang pagbasa, bagamat ang Diyos ng totoong Diyos sa libutan ay gano'n ang kanyang pakay, pero ito mga ganitong klase mga tao ay iba ang kanilang layunin na gusto nila i-dominate ang buong mundo. No? Kaya ang gagawin nila muna, makikipagkaibigan, tapos pag dumami na sila na yung mamumuno, lahat ay kanila nang aalipinin. Kaya yan ang ating sikapin na hindi dapat tayo magkumpiyansa sa ganitong mga pananaw. Kasi yan ang ginagawa ng ganitong mga grupo. They hate other religion. They do not honor the freedom of religion. They do not respect. No? Kasi kung titingnan natin sa mga Muslim country, hindi allowed ang mga simbahan na hindi Muslim. No? So, yun po ang isa sa mahalaga. Kaya dito sa mabuting balita, bagamat napakaganda ang pakay ng Diyos na talagang gusto niya lahat ay mailigtas niya. At yun din ang ating ipagdasal na ang mga ganitong mga tao ay ating ipanalangin din na ang Diyos pa rin naman siyempre ang mas makapangyarihan sa lahat. No? So, pero tayo din ay kailangan din na magbantay o mag-ingat. No? Kaya dito sa atin, kung mapansin natin, karamihan din sa mga politicians ay pabor din sa abortion, pabor din sa LGBTQ. No? Kasi yun ang silent weapon ng mga Muslim. They favored all this kind of ungodly act. No? Kasi para sa kanila, di naman nila ito ginagawa para dumami sila. So in the long run, they will conquer the world through population explosion. No? Tayo ng mga Katoliko, siyempre, sunod naman tayo doon sa mga progressive na mga tao na they should promote abortion, they should promote sa mga LGBTQ kasi alam ito ng mga Muslim na sila hindi dumadami. Ang abortion is to reduce the population of the Catholic Church. No? Ay ngayon, sila naman, padami ng padami, tayo paliit ng paliit. Kaya ito yung ating ipagdasal dahil ito po yung kanilang silent weapon na ginagawa sa buong mundo. No? Tayo kasi, pag di tayo masyadong maingat dito, akala natin na they favor all this kind of ungodly movement. No? Pero ang kanila talagang layunin is to conquer the world not through guns, no? Hindi mga missile, no? Kundi through population. Kasi pag marami na sila, pagdating sa politics, hindi sila masusunod. I-implement yung kanilang mga immoral na mga batas ng Sharia law, no? Na very oppressive ang ganitong mga batas. Kaya yun po ang ating bigyan ng concern sa ating buhay. So ito ang pinakamabigat na ideology. No? Ang mga NPA, hindi pa ganun ang kanilang ideology. Dahil ito sila ay Marxism. Although sila ay atheist movement, pero iba yung kanilang filosofiya o ideology. The Muslim is a dangerous ideology sa buong mundo. No? Kaya yan po ang huwag natin i-take for granted dahil yan po yung talagang very deadly na movement dito sa buong mundo. Kaya yung kaguluhan sa buong mundo, yung mga nangyayari, it is because of that kind of philosophy or ideology or ganong mentality. No? Na sila yung number one na tao at sila ang dapat masunod. Pag maliit pa lamang ang kanilang grupo, hindi pa muna yan. Pero once once na marami na sila, they will conquer the place, they will conquer the world. At siyempre, minsan, yun na. Ang mangyayari sa atin ay papatayin ang mga Kristiyano at hindi mga Muslim. Amen.